Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, itong video na to is about to dun sa napanood ko na latest na podcast ni Bugoy. So, itong mga babae na cast niya, yung mga in-interview niya is yung mga babae na nasa relasyon. Pero, nag-cheat pa rin talaga. Tapos, yung mga lalaki nila nag stay. So, sinasabi ko na sa inyo, baliktad na ngayon sa generation kasi online na. So, marami ng option talaga yung babae. Tsaka may categorization tayo na sinasabi. So, biruin mo, yung isang babae, meron niyang ini-spin na plates. Meron siyang current na boyfriend, binibigyan niya na SEX yan. Tapos nag-cheat siya dun sa sinasabi nating alpha fox. Which is yung alpha na yon na pogi is marami ring ini-spin na plates. Pero, isa siya dun sa ini-spin na plates. So, parang both party to nag-agree. Tapos, ganun din yung dynamic. Kwento nung babae, alam nung alpha fox na may boyfriend yung babae. Tapos, tong current na lalaki is hindi alam. Ibig sabihin, mostly talaga ng lalaki na nasa relasyon is yung babae na nagchichita, tinatago ng babae yung dun sa karelasyon nila ngayon na meron silang alpha fox side. Kasi nga, dalawa lang naman yan, either magstay yung lalaki or umalis. Kasi nga, pag sinabi nung pag sinabi nung lalaki, nung babae yung meron siya, nag-cheat siya or meron siyang nagpatira siya sa ibang lalaki is dalawa lang yan. Either magstay yung pang long term niya dahil walang option. Kasi yung isang in-interview, nagstay. Although nag-cheat na yung babae na marami, nagstay. Tingin ko dun sa lalaki na yun is average yun to pangit. Baka nga pangit pa eh. Wala talagang option. Kaya talagang ano siya, nagkaroon ng 190s. Ganun kasi yung 190s eh, pag wala kang option. Tapos yung isa naman babae is nag-cheat yung lalaki. So tingin ko average to kasi nag-cheat yung lalaki. Tapos sabay nag-cheat siya ng 4 na beses yung babae. So, pero tong babae na to is ano siya yung nag-pursue dun sa pogi kasi nagustuhan niya nga yung lifestyle ng pogi. So, di lang naman lalaki at babae ito eh. Pero majority lang talaga na nag-i-spin ng plates ngayon dahil sa online era na tayo is talagang babae talaga nag-i-spin ng plates. Tsaka babae talaga ang parang nagbubuhay chad. May categorization sila na tinatawag, di ba? Meron din yung mga lalaki na pinanglalabas-labas nila, date, kain, libre kain, or usap-usap, emotional tampon kada gabi, ganyan. Tapos yung Alpha Fox side, ganun lang din yung role niya for SEX, tsaka pang kilig-kilig lang, tapos dun pa rin siya sa long term niya. So sabi rin ng babae, ayaw niya iwanan yung pang long term niya kasi yun talaga mahalaga rin talaga sa babae, pang long term security talaga, which is survival. Kaya yung mga nagdidibang dito na sabi, oh bakit siya average looking pangit? Eh, treatment, biruin mo, nag-cheat babae. Treatment, oo nga, mahal niya talaga yung ano na yun dahil sa na-provide. Ang dami kasi delusional na lalaki dito, hindi nila alam yung dynamics na nangyayari. Lalo na ngayon, upfront na talaga. Babae na mismo nagpo-pursue dun sa lalaki na nag spin ng plates. Na as in babae na talaga nagbabato dun sa nag spin ng plates na lalaki. Ibig sabihin, pogi yung lalaki na yun. Kasi, yan yung napansin ko eh. Pre-selection tawag dun eh. Kaya hindi ko binibitawan yung ka-LDR ko rin. Dinideclare ko rin yun. Which is totoo naman din talaga. Kasi yun yung parang nagbibigay ng plus factor kung bakit may nagkakaroon ka ng girlfriend na matanda ka na. So, kaya yung mga babae nagbabato rin talaga sila sa akin kasi nga dahil ganun. So, ngayon sa generation na to, babae nag spin ng plates. Sila ang nagbubuhay chad talaga ngayon. Kasi ang daming option talaga eh.
marami ring surplus na lalaki. As in, sa dami-dami ng surplus na lalaki, ang dami nagko-compete. So, ang talagang pipiliin lang talaga ng babae is yung top G sa beta box lang, yung pang long-term security, tsaka yung top G sa genetic, which is your short-term nga na ONS, FWB na sinasabi ko. Kahit niya, kaya nga sa maganda nga sa kung average looking ka or pangit, or pag lalaki ka, mas maganda talaga. Unahin mo talaga yung pera eh. Pera talaga. Kumita ka ng pera. Kasi mahirap katayuan mo dito sa lipunan eh. Kasi wala talagang tutulong sa'yo. Babae kasi, sociable creature yan eh. Priority sila ng gobyerno, tsaka ng lipunan. So, pagka lalaki ka, wala kang pera, tsaka wala kang looks, hindi ka mahalaga. Kahit nga may looks ka, kung matanda ka na, wala rin, madidiscriminate ka rin eh. Tas wala kang pera. So, talagang mas maganda talaga pumera ka talaga. Kasi yan talaga pinakamahalaga yung survival mo eh. Kasi dyan nakasalalay yung may makakain ka, tsaka may matitirahan ka. Kasi, biruin mo, yun lang din yung, ano eh, tingin, di ba, yung hypergamy nga ng babae, alpha fox, beta box, alpha seed, beta needs. Yun din yung tingin ng lipunan sa'yo. Looks lang mahalaga, tsaka yung ano, pera mo. So, hindi lang pala yung babaeng criteria yan, hypergamy ng babae is doon lang nakabase. Pati lipunan, yun din yung tingin sa'yo kung lalaki ka. Yun lang yung mahalaga sa ano, sa lalaki. Looks tsaka money lang talaga. Yan din yung pinipili ng babae pang beta backside long-term security. Tapos yung alpha seed, yung tinatawag nating sexual underworld or tinatawag nating short-term relationship. Kaya nga dinideclare ko na yan eh na ano, gusto ko lang talaga short-term lang talaga. Ganon. Sinasabi ko na yan sa kanila FWB or ONS upfront na kasi papayag naman sila eh. Kasi mostly din ng mga babae is parang wala naman din talaga silang choice gaano rin. Marami silang choice na yung mga sim ngayon nasa 80%. Pero ang sinasabi ko dito is mostly talaga ng lalaki is hindi kaya makapag-provide. Ibig sabihin minimum wage earner. Yung iba pa nga nagki-quit na, 'di ba? Tapos average looking or pangit. Meron nga in-interview si Bugoy doon eh, yung isang babae. Sinasabi niya lang na sa pangit na lang daw siya para wala siyang kaagaw. Pero yung boyfriend niya pogi. 'Di ba contradicting, 'di ba? Yun yung ginawa niya na move eh. Sabi niya, doon na lang ako sa pangit na walang kaagaw. Eh, tapos sabi ni Frank, paano yan? Magkakaanak kayo. Ay, hindi na lang kami mag-aanak, mag-aampon. Sinasabi niya lang yan. Pero pag nandun siya sa katayuan na yun, mas pipiliin ng babae na yun maging single. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyong paniniwalaan yung sinasabi ng tao. In general to hindi lang sa babae pati lalaki rin. Kasi mostly ng mga tao is flip-flopper lang yan. Pabago-bago ng isip. Tapos sabay, kung ano lang yung nasa present na katayuan nila, yun lang yung babanggitin nila. Tsaka, lalo na sa babae. Dahil mostly na sinasabi nila contradicting talaga. Dahil, ano yan eh, parang subconscious din yan babae yun eh. Para yung mga lalaki mag-compete, isipin nila na may chance pa sila. Which is wala naman din talaga. Kung pangit ka, average looking, ang chance mo lang talaga is magparami ka ng pera talaga. Makikitaan ka niya ng long-term security. Which is hindi worth it. Kaya sinasabi ko mag-pro na lang kayo. Tapos sa good genetic naman din, pag matanda ka na. Kasi yung iba, di ba, good genetic sila. Pinapadelay na lang pinapadelay yan dahil inuuna yung pepe. Pero kailangan mo pa rin talagang pumera pag tumanda ka na kasi nga ganun din pag matanda ka na wala na rin papatol sa'yo ng babae kung wala kang pera talaga eh. Kasi mahalaga talaga long-term security kaya nga pinangrerelasyon nila yan eh. Kahit ons, matanda ka na ano, 40,
Hindi siya makikipag-on sa'yo nang wala kang pera. Sinasabi ko sa'yo kasi kung etong logic niyan, di ba, paulit-ulit ko na sinasabi, kung ons lang habol ng babae dun sa versus dun sa matandang pogi na walang pera, dun na lang siya sa kaedad niya. Kasi ang logic dun, at least yung kaedad niya, may chance pa na mag-accumulate ng pera. Gets mo? Ikaw, matanda ka na, wala kang pera. So, wala ka talaga silbi kahit na pogi ka. Kaya yun sinasabi ko sa inyo, yung mga pogi na matatanda na beta box provider pa rin talaga yan. Although, pinili pa rin talaga sila na pang-hook. Yung looks pa rin talaga. Kasi hindi naman pipiliin yan ng ano eh. Kung hindi na hook sa looks eh. Kagaya nila Chis Escudero. At least makapasa lang man sa looks threshold ng babae. Which is yung reasonable na matatali niya. Kasi kagaya nila Heart Evangelista. Ang game kasi ng magagandang babae is ang hindi nila habol yung itsura ng lalaki. As long as may buhok yan or something na okay naman, symmetry naman yung mukha. Ang habol niyan talaga is yung pera talaga for long-term security. Yun yung game ng mga magagandang babae. Kaya nga nagpapaganda sila eh. Tapos pinoporma nila yung mga politiko or yung may mga STEM max na lalaki. Tsaka yung may mga resources, yung may mga pamana. So, yan yung strategy ng mga may tsurang babae. Kaya yung mga nagsasabi dyan na average looking, pangit to. Bakit meron siyang karelasyon? Eh, hindi mo naman alam yung treatment eh. Kasi sa black pill kasi yan, treatment is base sa looks. Kasi nga, yan yung long term nila dahil onti yung option talaga. Eh, babae, tayo na kahit pangit yan or average looking, maraming option yan. Sila na nga nag-i-spin ng plates ngayon eh. Yung iba nga ayaw na makipagrelasyon, magpo-pro na lang daw. Tapos pag hindi nila matali yung pogi, which is kasama sila dun sa ini-spin ng plates ng pogi is ayaw talaga nila. Mas gugustuhin na lang nila na mag-share dun sa iisang pogi na yon kahit na for ons lang naman or FWB. Kaysa pumatol sila sa average looking or pangit na wala namang kakayahan mag-provide. Kaya marami talagang nasisiro talaga ngayon sa generation ng online kasi nga dami talagang option ng babae tsaka at the end din yung iba kasi nakatikim na ng mga lifestyle, yung top G ng lifestyle tsaka top G ng genetic is ayaw na mag-date down. So kung ikaw nakatikim ka ng lifestyle na malabugoy, tingin mo ba kung ikaw babae hihiwalayan mo yon, magde-date down ka? Beta backside to beta backside to sinasabi ko Tingin mo ba magde-date down ka ng lifestyle? Hindi, di ba? Hindi. O ito namang sa side sa alpha fuck na tinatawag. Ito yung imprinting na sinasabi ko Tingin mo ba kung nakatikim ka ng pogi na magaling sa kama, tingin mo magde-date down ka sa average looking na hindi na tinitigasan? Hindi na tinitigasan dahil punong-puno na soy yung sistema. Ha? Tingin mo ba? Yan yung sinasabi nila na na pag nakatikim na yung babae, kasi hypergamy, hindi yan nagde-date down. Hindi nagde-date down yan. Ganon din naman sa lipunan, di ba? Pagtingin sa'yo sa lalaki, either mapera ka or pangit ka. Yun lang yung walang in between. Mabait, hindi mahalaga sa lipunan yung kabaitan, tangina. Hindi mahalaga yan. Ang mahalaga sa lipunan, yung looks mo, tsaka yung pera mo. Yan lang yung mahalaga. Parang yung mga mayayaman, di ba, sa restaurant, inaano yan, ah, di ba yung mayayaman, halata naman sa damit nila, tsaka yung umasta sila. Ini-entertain yan pag pumasok yan dun sa mga coach, ganyan, sa mga Ganon din yung may upper hand sa looks.
Although wala silang pera, basta mag-window shopping sila dun sa mga Louis Vuitton, Gucci, or kung ano, i-entertain pa rin sila dahil sa looks nila, nire-respect. Kasi yun naman, respect na yun is subconsciously. Subconscious yun, subconscious dahil treatment sa looks, 'di ba? Nag-react lang sila dun sa nakita nila, which is nire-respect nila yung itsura ng tao na yun. Lalaki man yan o babae. Parang tayo, 'di ba? Bakit ba tayo mabait sa bata? Ba't ba tayo mabait sa bata? Dahil alam natin subconsciously na bata yan, weak yan, tsaka bata siya. Hindi pa siya matured na tao. Either lalaki man yan or babae. Ang treatment natin sa bata is ganun talaga pambata na ano. Subconscious kasi yan eh. Yan yung sinasabi natin na ano, na nature talaga. So, yun talaga yung ano eh. Tingnan mo yung mga in-interview ni Bugoy na Koy. Nasa LTR to LTR. Na ano, although yung mga edad pa lang nila, 22 pa lang naman, yung isa parang 24 or 23, mga nasa ganoon. 25 na pala, magto-25, oo. So malapit na mag-ifipa ni Pace yung isa. Pero yun nga, nasa relasyon sila ngayon, tapos nag-cheat sila. Yung isang babae, 4 na beses pa, yung isa maraming beses. So, ngayong episode na podcast nila is about to sa mga babae nag-i-spin ng plates. Kasi nga, yung hypergamy talaga, dahil sa dami ng option, may categorization yung babae. Dati, Chad lang gumagawa niyan eh. Yung mga categorization, Chad lang gumagawa niyan. Kasi hinihit niya mga Chad yung mga ano, yung may mga asawa, may boyfriend, yung mga nasa LTR. Yan yung strategy ng mga pogi. As in, ano, actually, kahit nga pogi, onti lang may spin mo na plates niyan, hanggang 3 lang eh. Babae, pwede nilang paabuti ng 10 yan eh. Meron nga sa western country, gumagawa ng ganyan eh. Tangina na, para makalibre siya ng pagkain, lumabas siya sa ano, nakipag-date siya ng 10 lalaki. Tapos iba-ibang experience yun. Dadalhin siya sa sinihan, pinakain ng ganito, pinatira ng isang araw na ganun. Sa singles dating group rin, may ganun eh. Naghahanap ng, yung babae naghahanap ng matutuluyan ng 1 linggo. Ang dami namang simp na tawag dun is homosexual. Lalaki din, pwede nilang gawin yun kung may upper hand sila sa looks. Which is yun yung ginagawa sa western country. Yung mga pogi na walang bahay, pinapatira dun sa bahay ng babae for a specific period ng time dahil nga may itsura. Alam mo nang gagawin dun, di ba? Gagawing sexual pleasure lang yung lalaki para talagang ano. Na-experience ko yan dito 2 beses, di ba? Yung ka-FWB ko tsaka ka-ons ko. Actually, yung ka-ons ko nga, pwede ko pa i-hit yun eh. Kung gugustuhin niya eh. Yun din treatment niya sa akin. Hindi niya naman din ako siseryosohin. Kasi nga, after ng pakay nila dito, hindi sila nagtatagal. Ay, matutulog, gano'n. Hindi aalis na sila. Sila mismo aalis. Kasi nga, ang tingin lang talaga niya sa'yo is for pleasure lang talaga. Dahil horny lang talaga siya noon. 'Di ba, merong kanta niya yung kay Beyonce, 'di ba, yung Booty Call, Booty Call. Ang mag-aano nun babae yung magme-message dun sa lalaki na ngayong gabi, ganon. Nare-receive ko rin yun dun sa ka-FWB ko tsaka sa mga sa latest ko na naka-ons. Nag-message siya tonight, ganon. Gets na yun kung ano ibig sabihin nun tonight. Yung isa naman ah, ah, pwede ako ngayong gabi na to. O ganun, ganun na ngayon. Babae na nag-i-spin ng plates. Marami pa rin talaga lalaki na clueless talaga. Na kasi hindi nila alam. Pero ngayon talaga, marami na rin lalaki na mamumulat din yung mata nila. Pera na lang talaga yung mga hindi napili dun sa top G sa Beta Box. Tsaka top G sa Alpha Seed, sinasabi ko.
Kasi kung hindi sila magsisik ng knowledge, hindi nila malalaman yung na ganun yung nangyayari, yung hypergamy ng babae na yun lang pinipili. Tsaka meron talaga silang capacity na mag-cheat. Kaya ang advantage mo na lang is wag ka mag-anak. Kaya ako ginagawa ko. Maliit kasi chance ako magkaanak eh dahil nga sa varicocele, 'di ba? So parang malakas loob ko na patulan ng kung sino-sino. Pero yun nga, maganda talaga, wag mo bibigyan ng anak yung babae para kung magpatira man sa alpha seed yan, is mabilis kang kumawala. Kasi yung hypergamy, hindi mo masasabi yan dahil yung babae gusto na magtrabaho. Eh, saan niya ba nakukuha yung side dude? Sa trabaho. Yung mga babae ngayon nagji-gym. Saan niya nakukuha yung side dude? Sa gym. O kagaya nung in-interview ni Bugoy na Koy din sa latest na podcast, nakilala niya yung nung babae, yung lalaki sa gym. Sa gym niya nakilala. Kasi nga yung mga babae ngayon, parang alpha na sila ngayon dahil sila na talaga yung active talaga. Punong-puno yung schedule nila, nagtatrabaho sila, nagji-gym. Tapos doon nila nakikilala yung mga side dude nila na yung mga lalaki ngayon, tangina kahit mag-grind ka dyan, kung minimum wage earner ka, ang tsansa mo na lang talaga at least higher normie ka or average looking. Kung pangit ka, minimum wage earner, wag, no chance na talaga. Yung average looking, meron pang chance yan. Kasi nga, napaka-konti lang din naman talaga ng mga chad tsaka higher normie. Napaka-onti lang. Tsaka yung mga chad tsaka higher normie, ang strategy niyan is dog out. Ibig sabihin kung sino-sinong pumapatol lang sa kanila. Ini-spin nila yung plates. Ganun lang naman yun eh. Kasi hindi ka naman makakapili dahil babae na mimili eh. Sure, sure ikaw pa rin talaga mag-hit or yung tinatawag natin na kuwari may umorbit sa'yo na babae, which is yun yung na-experience ko, di ba? Ako yung niyaya na punta sa parke o dinarek approach ko. Meron din babae na lalapit sa'yo o orbit sa'yo tapos sabay once na mag-usap kayo, tatanungin ka, ano pa kailangan mo? Ganun. Yun na yun eh. Pag di mo na gets yun is ano ka. Pero ako kasi, ah, na-receive ko yun ganun. Tsaka binigyan na ako ng number. Pero hindi ko kinontak nung babae. Yung cleaner nga na sinabi ko sa'yo, di ba? Sa inyo. Hindi ko siya kinontak. Tapos naging bitter. Sim- After na, pag nagkikita kami is talagang, ano, sinasabi niya, how are you? Hanggang ganun lang. Tapos sabay umaalis na. Kasi hindi ko kinontak eh. Ibig sabihin, sa side niya is rejection na yon. Rejection na yon. Tapos nagpalipat siya ng lugar. Hindi ko na siya nakikita ng Sabado at Linggo. Nagpalipat na siya ng lugar. Ayaw na niya ako siguro makita. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na Kasi, biruin mo, alam ko meron boyfriend yun eh. Tapos, iba pa yung lahi niya, Indiano siya. So, medyo, hindi kasi ako sa culture eh. So, parang natakot din ako kaya hindi ko hinit din yun. Although, dinodog out ko yung mga kapwa ko Pilipino kasi yun talaga yung nagbabato talaga sa akin dahil palagay yung loob nila eh, dahil kalahi nila ako eh. Meron din mga puti na sa akin pero hindi sila kagaya ng Pilipina talagang babato talaga yung sarili nila. Na So, yan yung sinasabi ko dahil active na babae ngayon tapos sila na malaki pumera. Is talagang talaga. Ah, sila na yung nakaka-spin ng plates. Kaya nga nakakatakot makipagrelasyon ngayon eh kasi meron chance talaga na kuwari, maanakan siya ng ibang lalaki. Tapos sabay, kasi active din yan sa'yo, di ba? Active din yan sa'yo dahil long term ka nga, di ba? So, nandun kayo, nag-SCX kayo. Eh, na-hit siya ng iba. O mabubuntis yan doon. Tapos, pinapalaki mo yung bata, hindi naman pala sa'yo, di ba? Okay lang yan kung sa western country kasi, ah,
obvious yung itsura dahil sa kulay ng balat. Pero sa Pilipinas, pag Pinoy, hindi mo mahahalata yan. DNA test lang talaga eh. Kaya nga sana ay mandatory na yung DNA test eh. Paternity fraud tawag dyan eh. Kasi nga, sa lahat ng magpapamilya at mag-aanak is talagang i-mandatory na yung DNA test. Kasi nga, marami talagang mga lalaki na nasa loob ng LTR, mga married to na lalaki is pinapalaki nila yung mga anak na hindi naman pala talaga sa kanila. Dahil nga na-hit sila nung alpha seed. Dahil nga sa hypergamy, di ba? Na may chance pa rin na ako, okay na mai-hit ko yung may mga boyfriend or may mga asawa. Kasi hindi ko naman din talaga maaanakan yung mga yan eh. Wala rin ako capacity, which is advantage ko yun. Tsaka yun din, ah, kaya nga maganda talaga pumera na lang talaga ngayon eh. Tapos sabay, isecure mo na lang talaga yung pagtanda mo. Kasi, kagaya nga sa comment, marami rin akong mga kilala na pogi na failure din talaga kasi nga inuna yung pepe eh. Eh ako na-foresee ko na yan. Although, oo nga, ang yabang mo, taas ng body count mo kumpara sa akin. Kahit na pogi ako, tsaka sub 5 na kukuha ko. Tangina, wala ka namang pera. At least ako meron akong pera. Kahit papaano. Hindi ko sinasabing mayaman ako. At least meron akong pera na kahit papaano. Kasi, biruin mo, kahit na 38 na ako, nakakadali pa rin ako ng 22, di ba? Kahit sabi mo sub 5 yun. Kasi habol pa rin talaga nun is talaga yung security. Eh kung pogi ka, tapos matanda ka na wala kang pera, tangina, walang papatol sa'yo. Hindi ka rin makakapag-pro dahil wala kang pera eh. Wala ka rin pangkain mo dahil inuna mo yung pepe eh. Dahil tanga-tanga ka eh. Kaya sinasabi ko sa inyo is unahin nyo talaga yung yung pumera talaga. Tsaka wag kayo aasa yung mga alpha female na kayo yung gagastusan. Ano yun eh, form na manipulation yun eh. Kasi dahil babae picker, sila talaga may advantage. May chance yan na palakihin lang yung anak or gamitin ka lang tapos i-chapuera ka na pag 30 ka na. Eh ikaw naman tanga-tanga umasa ka ng kabuhayan dahil pinapakain ka. Eh kawawa ka. Pag iniwan, yun yung mga tinatawag ni Rolo Tomasi na lalaki na mga na zero out. Mga na zero out. Yung after ng relasyon is naubos yung bank account dahil sa divorce. Tapos child support. Or yung mga pogi na inuna yung pepe, hindi nakaipon. Dahil hindi nakapag-grind. Dahil naubos yung oras. Dahil multiple options eh. So, kaya sinasabi ko sa inyo, itong perspective na sinasabi ko, pumera pa rin talaga kayo, yun mahalaga. Kasi kahit pangit ka, makakadali ka, tangina nabibili ang pepe eh. Daming nagpo-pro ngayon, lalo na sa Pilipinas. Mga ganda pa yung nagpo-pro, tsaka hindi tumatanda, 20 at 20 lang din yan. Kasi every minute may pinapanganak eh. Tangina every minute may 18 to 25 na babae. Yun ang sabi ko sa inyo. Kada minuto yan, may 18 to 25. So, kung may pera ka, kahit sabihin mo maging 40 ka na, may pera ka, makakadali ka pa rin ng ganun na may, mga babaeng salat, di ba? Na may tsura. Papatol at papatol pa rin yan. Kasi nga, ano pipiliin mo? Magutom or ano? Siyempre, makakapit patalim na rin yan. Di ba nga sinabi ko na sa inyo, yung mga mahihirap, lalaki to't babae is nakakagawa yan ng illegal na gawain. Which is kasama na dun yung pagpupro. Sa lalaki naman, nagnanakaw, nagbebenta ng droga, tapos nag, ano, kung ano-ano pang illegal na gawain. Kaya mas maganda talaga pumera talaga para mawalan ka man ng wala ka man companionship, at least meron ka nakakain tsaka natitirahan.
Kasi yun lang naman mahalaga eh. Yun lang naman gagawin natin dito eh. Makaraos lang hanggang mamatay eh. And goal lang naman is goal to death lang din naman talaga eh. Kung ang goal mo is death talaga is, syempre, unahin mo na lang talaga yung survival mo. Kasi yung Pepe, tangina, nabibili yan eh. Nabibili talaga yung Pepe na yan. Actually, yung beta boxing, pagbili rin ng Pepe yun eh. Kasi kaya ka naman pinili ng babae dahil sa long-term security. Beta boxing is, ano yun eh, acculturated prostitution, tawag nila doon sa western country, acculturated. Lalo na yung mga babae na hindi tumutulong, yung as in sa'yo lang lahat, hilata lang siya, which is kagaya ng kapitbahay ko, 'di ba? Nandun siya sa harap, yung security guard. Nandun lang siya, hindi nagwawalis. Sa kwarto lang talaga nagkukulong. Umuwi pa yung security guard para dalhan siya ng pagkain. Tangina, napaka-simp, 'di ba? Kung ako dun sa security guard na yun, dispatcha na yun. Pumera na lang siya at mag-pro na lang. Kaysa doon, libre pa yung tirahan nung ano, nung babae niya. Tatanda pa yun. Tapos ganun din, i-chapwera rin siya nun. Pag nakahanap pa ng iba. So, paano? Yan lang yung ano, sinasabi ko na hypergamy. Um, so, paano? Peace.